Mapagpalang gabi sa bawat isa. Praise God for His grace na siya po ang nagdako sa atin sa kanyang tahanan. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa kabutihan niya? It's such a blessing na maisip na tayo ay in-invite ni Lord sa kanyang presensya ngayong gabi. And ito ay isang pribilehiyo mula sa Kanya para sa buhay ng bawat isa sa atin, maging sa ating mga kapatid na nasa online ngayon. Na ang Panginoon natin ay omnipresent, everywhere siya. At kung iaalaw lang natin siya, tunay na mararanasan natin ang Kanyang presensya. So, maaari niyo po ba akong samahan na basahin ang Psalms 150 verses 1 to 6. Sabi sa Tagalog, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na tanglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol magsayaw, purihin mga alpa at pluta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng lilalang, purihin si Yahweh. Amen! Amen. Thank you for Lord Jesus for the gift of life. Lord, that we can praise you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for inviting us in your presence today to offer to you the best sacrifices of praise and worship that you alone deserves through the help of the Holy Spirit. Our hearts are open, Lord. Do what only you can do in the midst of us. Reveal yourself like never before. We bless you in Jesus' mighty name. Amen. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. Whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. The whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything
heard from the east to the west and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat. Dahil ikaw yung nagbigay ng buhay sa amin at nagbigay ng biyaya na purihin ka. Salamat, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, nandito ang iyong mga anak. Nagpapakumbaba at iniiling, Lord, that you allow us to see you in your glory. Salamat sa banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo upang kami karapat-dapat na humarap sa iyong trono at sa iyong presensya. Lord, tunay nga, despite na kung ano man po yung mga challenges na kinakaharap ng bawat isa sa amin, ang presensya mo, ito'y nagbibigay ng kagaanan, ng lakas, ng kagalakan, ng assurance to. Ang makita ka lang, Panginoon, maranasan ang glory mo, ang presensya mo. Ito'y nagdadala ng pagbabago sa bawat area ng aming buhay. Salamat. Pakinggan niyo po, Panginoong Yesus, ang aming dalangin at ang aming awit ay tanggapin niyo po. Salamat. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha.
kalwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang, Jesus. Wala nang iba, wala nang iba, wala nang hanggan.
dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, hari ng buhay ko. Ako'y sumbasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. The presence of the Lord is so evident in this place. Indeed, this is the day and the moment that He has made for us to experience Him more. So let's just take this time to allow the Holy Spirit to do what only He can do in the midst of us.
Thou art exalted far above on high. For thou, O Lord, on high, above all the earth, thou art exalted far above all gods. Sing thou on high. For thou, O Lord, on high, above all the earth, for thou art exalted far above all gods. Exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. Oh, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. Oh, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Oh, I exalt thee, I exalt thee, oh, I exalt thee, oh Lord, exalt you, Jesus, oh, I exalt thee, I exalt thee, oh, I exalt thee, oh to the King above all kings, to the God who is seated on his throne, the Lamb who is seated on his throne, our redemption,
the one who redeemed our soul, who loved us, Lord, without any reservation. To our defender, to our helper in times of need, our great provider, our healer, our joy. Hallelujah! We bless you, God! We honor you, Holy Spirit! We bless you, Lord Jesus! We bless you, Abba Father! To you alone! To you alone! We give the highest praise, the highest worship, the highest adoration! Hallelujah! Hallelujah! Thank you for inhabiting the praises of your people. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Sa kabila po ng may mga ulan-ulan, salamat sa Panginoon na pinagkalooban niya po tayo ng pribilehiyo na yung favor ni Lord na hindi naman ngayon malakas ang ulan. So, salamat po sa Panginoon. So, ngayong gabi, nandito na po tayo ngayon sa last po natin na prayer and fasting. So, mag-expect po tayo sa mga hinanda ni Lord sa bawat isa po sa atin. Mga bagay na hindi pa natin nakita. Mga bagay na hindi pa po natin narinig at sumagi sa isip natin. Tayo na nagmamahal kay Lord ay hinandaan niya po yun. So, maging bukas lamang po ang ating mga puso at hayaan po natin na magministeryo ang Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos, Ama, Panginoong Jesucristo, kayo muli na malaya kang kumilos sa aming mga puso. Hayaan po ninyo na ang malinaw po na kapahayagan ay amin pong matanggap. Huwag niyo pong pahintulutan na aalis po kami ang bawat pagpapala na inilaan niyo po sa amin, para sa amin, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hinihiling ko po ang iyong banal na Espiritu Santo. Patnubayan niyo po ako. Hindi po ako magaling magsalita. Hipuin niyo po ang aking labi sa bawat salita na aking samahan po ninyo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ninyo. At salamat na sa pamagitan ng mensaheng ito, you will prepare us for the coming of our Lord Jesus Christ, the baptism of the Holy Spirit, which is a great revival na hinihintay po namin. Holy Spirit, take your place.
ganapin niyo po ang kalooban ng Diyos Ama ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. Sino po ba dito sa atin, mga kapatid, ang nananalangin na maranasan po natin ang pagbisita ng Banal na Espiritu Santo? Alam ko po, isa yan sa dinidesire natin. Pero marahil, meron po sa atin na mga kapatiran po natin dito sa church na sa matagal na panahon, na-dry na po ang ating spirit. Dry na po tayo spiritually. Marahil yung mga kapatiran natin ay pwedeng nanonood online o wala dito sa church at nararanasan yung dryness in the spirit. Ito po ngayong gabing ito ay gabi na muling bibisitahin tayo ng Banal na Espiritu Santo para tayo po muli ay punuin at makaranas ng personal revival. Nananabik po ba tayo na maranasan natin muli yun? Kasi naghahanap ang Panginoon ng mga puso na laging nananabik, nauuhaw at naghahanap sa Kanya. So ang mensahe po ng Panginoon ngayong gabi, prepare the way for the coming revival. So ihanda po natin ang daraanan ng Panginoong Jesucristo para bisitahin niya po tayo at maranasan po natin ang baptism of the Holy Spirit and fire, which is revival. Buksan po natin sa Lucas chapter 3, verse 15 to 17. Lucas chapter 3, verse 15 to 17. Babasahin po natin. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ni Kristo. At inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Verse 16 po. Dahil dito sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 po. Hawak niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kaniyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Saglitan lang po natin ikwento yung buhay po ni John the Baptist. So, si Juan na tagapagbautismo ay tinawag po ng Panginoon para maging propeta at i-prepare ang daanan ng Panginoong Jesucristo. Ang pagbisita ng Panginoon o pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabautismo sa pagsisisi. So kung makita natin po dyan, sa kwento, i-summary ko lang kasi very limited po yung oras natin. Pero kapag may time po tayo, para malaman po natin yung history ng buhay ni John the Baptist. O kaya may alam na po tayo kay John the Baptist pero hindi po buo. So maganda assignment ko po na pag-uwi po natin, pag-aralan po natin ang Lucas chapter 3. Pero makita po natin doon na sa story ng buhay ni John the Baptist, siya po ay nangaral
Kung makita po natin doon, pabukas po Ate Joy sa Lucas chapter 3 verse 3. Siya po ay nangaral. Lucas chapter 3 verse 3 po. Siya po ay nangaral po sa ilang. Saan po? Sa ilang, at nilibot niya po yung magkabilang panig po ng Jordan. Base po sa kwento ni Juan na tagapagbautismo, na hindi niya po pinili na mangaral po doon sa templo nung panahon nila. Kasi nung panahon niya, yung mga leader ay corrupt. Kaya mas pinili niya na mangaral sa ilang. Salamat sa Panginoon na ang church na ito ay malaya tayong makapagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil ang church na ito, ang mga leaders, ang mga lingkod ng Diyos ay totoong namumuhay sa katuwiran ng Panginoon. Amen? Kaya malaya tayong makapagpahayag ng salita ng Diyos kahit dito sa pulpitong ito, sa sanctuaryng ito. Pero bakit pinili ni John the Baptist na nandoon sa ilang? Kasi sinet apart niya po ang kanyang sarili dahil gagamitin siya ng Panginoon na propeta. At merong unting pangungusap dito si Lord sa atin bago ako dumako po sa paano natin ihanda ang pagbisita ng Panginoon, pagbisita ng matinding revival sa buhay natin. May revelation dito po si Lord na pwedeng ma-apply po natin sa buhay natin na sa panahon na tayo po ay nasa wilderness, nasa ilang, alam natin ang kalagayan ng wilderness. Wala dong pagkain, wala dong tubig, walang comfort doon. Discomfort po ang mararanasan natin kapag tayo po ay sa desyerto. Pero, yung lugar ng wilderness is a place na pwedeng isi-set apart po tayo ng Panginoon. That's the place para hubugin ni Lord ang character po natin. Pwede yung lugar na yan, kung hindi tama ang ating pag-response, pwedeng yung lugar na yan ay magiging dahilan din para lumayo tayo sa Diyos. Kung hindi tama po ang ating response, pwedeng hindi ma-fulfill ang prophetic destiny ng Panginoon sa atin sa panahon ng wilderness kapag mali po ang response natin. Katulad ng mga Israelita na hindi po nila natanggap o hindi po sila nakarating sa promised land. Pero hindi tayo papayag na hindi natin marating ang prophetic destiny ni Lord sa atin. Yung inanda ni Lord na pangako sa atin. Yung wilderness is a place ng revelation ng Panginoon. That is the place para i-set apart tayo ni Lord. At sa panahon ng wilderness, hindi ibig sabihin na nasa ilang po tayo, may kawalan. Hindi ibig sabihin na hindi natin maiengkwentro si Lord. Nais ni Lord na baguhin po ang ating isip na kahit sa panahon ng wilderness, kaya ni Lord na mag-manifest ng kaniyang power, ng kaniyang kaluwalhatian. Kasi makita po natin, noong mga nasa panahon na nasa ilang si propeta John the Baptist, si propeta Juan, nagpahayag po ang Diyos. So ibig sabihin kahit sa panahon ng wilderness, nagpapahayag po ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na parang may kawalan at maraming mga testing sa buhay natin ay masabi natin na, Lord, nandito pa po ba kayo? Magpapahayag pa po ba kayo sa akin? Kasi parang hindi ko po kayo naririnig. Nais ni Lord ipaalam na kahit sa panahon ng wilderness ay pwedeng mangusap si Lord at pwedeng magpadala siya
ng banal na Espiritu Santo para i-refresh po tayo. Amen? Sige po, dito na po tayo. Paano po ma-prepare ang matinding pagbisita ng banal na Espiritu Santo? Kasi, balik po tayo, Ate Joy. Kasi sabi po doon sa verse 15 na, sabi doon, nananabik noon ang mga tao sa pagdating ni Kristo. So nag-expect sila na bibisita ang Panginoong Kristo at akala nila habang nangangaral si Juan, yun na ang Kristo na dadating. Pero hindi. So, nais din ng Panginoon na iparating sa atin, na ihanda po natin ang ating sarili sa pagbisita ng Panginoon. So una na dapat po natin gawin para makaranas po tayo ng matinding pagbisita ng banal na Espiritu Santo o matinding revival, may 3 M na dapat po nating malaman. Nilagay ko po ito, ginawan ko po talaga ng paraan para hindi po natin makalimutan yung 3 M. Okay, para ma-prepare po tayo for revival. Una, magsisi po sa kasalanan. Okay. Buksan po natin sa, ganun pa rin, balik po tayo sa Lucas chapter 3, verse 3 to 5. Sabi po doon sa verse 3, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabaptismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon natupad ang nakasulat sa aklat ni propeta. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Matutuwid ang daang liko-liko at mapapatag ang daang bako-bako. Isa-isahin po natin yung mga issues, mga kasalanan na dapat po nating ibigay kay Lord. I-surrender sa Kanya. Una, doon sa verse 4, ano-ano yung dapat po nating pagsisihan? Una po, ang hindi po matuwid na pamumuhay. Highlights ko lang po ito sa verse 4 kasi pinutol-putol ko po siya para may mga nakuha po kasi ako ng mga mga insights. Sabi po doon sa verse 4 kasi, na natin yan, dito na lang po i-highlights ko po. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang larakaran. Isa po sa mga dapat po nating pagsisihan yung hindi matuwid na pamumuhay. Kamusta po ang ating standing kay Lord? Sa buhay po ba natin, araw-araw, lumalapit tayo sa Panginoon at nagpapasiyasa tayo at sinasabi natin na, Panginoon, meron po bang area sa buhay ko na nakaisip ako kanina ng hindi matuwid na kaisipan? May mga hindi ba ako kanina matuwid na pananalita? Mga lifestyle ko nung mga nakarang araw? Panginoon, ipakita niyo po ito. So, marahil, isa po yan sa prayer natin araw-araw. At nais ng Panginoon na maging ganun po yung ating lifestyle. Kasi sa araw-araw ng buhay natin, hindi natin minsan nalalaman na may mga hindi tayo matutuwid na mga desisyon, hindi matutuwid na pananaw at kaisipan sa harapan ng Diyos at laban po sa ating kapwa. Kaya mahalaga po na binavalue natin yung ating
time kay Lord, devotional time natin sa Kanya na hindi lang magbasa ng Bible at mag-pray, pero meron tayong meditation sa sarili natin para magpasiyasat kay Lord. Kasi, minsan, kapag hindi natin napapasiyasat yung sarili natin sa mga hindi matutuwid na pamumuhay, minsan mararamdaman natin, lalo pa kapag hindi maayos yung prayer life natin, minsan parang napifeel natin na hindi natin naririnig yung guidance ni Lord. Hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng Panginoon sa araw na yan. Bakit? Marahil may mga unrighteous na pamumuhay tayo. So kailangan natin na ilapit kay Lord. Next. Pangalawa na dapat po nating pagsisihan sa verse 5 po ay pagmamataas. Bawat isa po sa atin ay hindi po tayo exempted dito. Na minsan, sinasadya man po natin o hindi, minsan may pride talaga sa kaloob-looban natin. Kasi minsan may mga sarili tayong prinsipyo, may mga sarili tayong pananaw, may mga sarili po tayong kagustuhan. At may mga sarili tayong minsan pinaglalaban. Kaya minsan dyan papasok yung pride. O kaya minsan, dahil sa mga dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon, sa mga matitinding revelation, mga kakaibang pagkilos ni Lord sa buhay natin. At ako, inaamin ko po na ako minsan talagang inaamin ko na pwedeng hindi ko din mabantayan ang sarili ko sa pride. Dahil sa mga revelation din na natatanggap ko galing sa Panginoon. Pero kapag makaramdam na ako na parang bigla na lang, hindi ko maintindihan, sobrang sakit ng ulo ko, sobrang bigat ng katawan ko, nasabi ko, bigla na lang minsan dumadating, nasabi ko parang pinipilipit yung mga kaso-kasuan ko na sa sobrang sakit. Naku, natatakot na po ako. Sabi ko, Lord, ano ito? Nagmataas po ba ako kanina? Salamat kay Lord kasi nire-remind niya tayo kapag minsan hindi natin mabantayan ang sarili natin dahil sa mga dakilang bagay na ginagawa ni Lord. So, maging sensitive lang po tayo kapag tinutuwid tayo ni Lord. Pero, sufficient po ang grace ni Lord. Kapag mahina po tayo, doon po tayo palalakasin ni Lord. Nais ni Lord na maging mahina tayo para wala tayong maipagmamalaki kundi siya lang. Balik po tayo. Pagmamataas. Kaya sabi po dyan sa verse 5, may i-highlights lang po ako. Sige. Sabi po dyan na matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Sa pasok po dyan ng pride. Binigyan ako ni Lord na illustration na ang kalagayan ng puso ng tao ay katulad minsan ng bundok. Diba? Ang nature ng bundok is mataas. Kaya hindi aksidente kung bakit yan pinahayag ni John the Baptist. Yung word na yan. Kasi pwedeng sa pananaw ng tao may literal na interpretation dyan, pero may spiritual meaning dyan patungkol po sa repentance. Kasi ang trabaho niyang magbautismo patungkol sa pagsisisi. Kaya related yan sa repentance ng pagmamataas. Na sabi dyan na mapapatag ang bawat burol at bundok. So ibig sabihin na ibababa natin ang ating sarili. Alisin natin minsan ang pagmamataas. O kaya, o pwedeng hindi natin sinasadya na pumasok na lang yung pagmamataas. Huwag nating pahintulutan na magpatuloy yan na pumasok. Bakit? Kasi isa yan sa maghihinder ng pagbisita ng Panginoon. Sabi ni Lord, He resists the proud, but He gave grace to the humble. Siya ay laban sa pagmamataas. So ibig sabihin kapag laban si Lord sa pagmamataas, hindi na po tayo dapat mag-expect na maranasan natin
ang pagkapuspos ng banal na Espiritu o kaya makaranas tayo ng personal revival. Pero sa oras na tayo po ay nagpakumbaba, in-acknowledge po natin yung pagkakamali natin, naniniwala ako na bababa ang Panginoon, bibisitahin niya po tayo at babautismuhan niya tayo ng banal na Espiritu at apoy. So sabi dyan ni John the Baptist na babautismuhan ko kayo sa tubig. Pero sabi ni John the Baptist, pero ang darating na mas higit pa sa akin, which is inintroduce niya ang Panginoong Jesucristo, nang ipapadala ng Panginoong Jesucristo ay bautismo naman sa banal na Espiritu Santo at apoy. At yan po ang kapayagan ni Lord sa akin, yung revival. Next, na dapat po nating pagsisihan. Pagsisihan po natin ang magulo at unsettled issues sa buhay po natin. Lucas chapter 3, verse 5. Tama po ba verse 5? Okay. Yan. Diyan po na lang sa sa dulo. Matutuwid ang daang liko-liko. Mapapatag ang daang bako-bako. So, paano po natin ma-relate ito yung mga unsettled issues at magulo na pamumuhay? Tingnan po natin sa literal. 'Di ba? Yung daang bako-bako. Hindi po ba yan magulo tingnan? 'Di ba mas maganda tingnan kapag napatag? Tama po? So, sa buhay po natin, nais ni Lord na i-put into order ang ating buhay. Hindi na po maging miserable. I thank God that in Christ Jesus, tayo na po ay na-redeem, na-restore, pinalaya. Kaya hindi na dapat magulo ang ating buhay. Ang mga magugulong buhay, para yun sa mga unbelievers. Pakisabi sa katabi mo, para yun sa mga unbelievers. Believers na tayo. Pinalaya na tayo ng Diyos. Niredeem na tayo. Kaya ang buhay natin ay maayos na. Ano pa po? Mapapatag ang daang bako-bako. Kung titingnan po natin ang daan na bako-bako, hindi po siya magandang daanan. Masistress ka. Diba? Kapag dumaan ka na bako-bako, minsan mababangga pa ang ulo mo kapag naalog-alog ng sasakyan. Ito po ay nagre-represent sa buhay natin na mga unsettled issues. Yung mga sugatan na puso. Di ba minsan yung mga bako-bako, parang sugat siya. Kung sa kalsada, parang sugat siya na nagka-crack. So, minsan, pupunta tayo dito sa church, pero dala-dala pa natin yung pain ng nakaraan. Dala-dala pa natin yung trauma ng sakit ng ginawa ng tao. Kaya minsan, kapag tayo po ay na-trigger, kapag tayo, may mga tao na nakapanakit sa atin, bilis po tayong mainis, magalit, o kaya mahirap magpatawad. Kasi hindi pa na-settle hindi pa na-heal. Pero alam ko po, that in Christ Jesus, kung totoo tayo, na isinuko natin ang ating buhay, hinil na ni Lord ang ating broken-hearted. Amen? Nilinis na po tayo at pinagaling na po tayo sa sugat natin. So,
Ano pa po? Next na dapat po natin pagsisihan, yung religiosity at saka hypocrisy. Buksan po natin sa verse 7 at saka verse 9 ng Lucas chapter 3. Ang sabi po dyan, maraming ang mga taong nagsilapit kay Juan upang magpabautismo. Ngunit sinabi niya sa kanila, naku, ang sakit nito, pero yan talaga yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. Sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabalaas sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Verse 8 po. Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisi na kayo at huwag ninyong idahilan na mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na mga anak ni Abraham. Verse 9 po. Ngayon pa may nakahanda na ang palakol at sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin, itatapon sa apoy. Bakit ko po sinabi na papasok po, balik po tayo Ate Joy sa verse 7. Thank you po. Bakit ko po sinabi yung hypocrisy, saka religiosity at hypocrisy? Dahil ang pinapatukuyan po ng Panginoon ay hindi yung mga alagad ng Diyos. Ang pinapatukuyan ng mensaheng ito sa pamamagitan ni Propeta Juan ay ang mga Pariseo. Meron po sa ibang translation, kung hindi ako magkamali, sa Matthew o kaya sa Marcos, na hindi po kasi dyan binanggit pero yan kasi yung nilid sa akin the Lord na verse. Pero sa ibang writing at Marcos, pinoint out ni Juan ang mga Pariseo. Kasi nagtangka din sila na lumapit doon para magpabautismo. Hindi ko alam kung anong plano nila, anong motibo nila. Kaya nagpahayag ang Panginoon, nirebuke niya ang mga Pariseo. Alam natin ang buhay ng mga Pariseo, sila po ay nasa spirit of religion and hypocrisy. Mapag-imbabaw na sila ay bihasa patungkol po sa kautusan. Alam nila lahat. Pero bakit mapag-imbabaw at hindi a relationship, kundi a religion ang pinapractice nila? Kasi hindi nila pinapractice ang ginagawa nila. Mga kapatid, hindi tayo yun. At kung sakali man, yung spirit of hypocrisy at spirit of religion magtatangka na pumasok sa buhay natin, huwag po nating i-entertain. Kasi isa ito sa maghihinder ng visitation ng Panginoon na matinding revival. Without true repentance, walang visitation ng Holy Spirit. Walang matinding revival. Subukan po natin na hindi po natin i-deal yung mga issue sa puso natin. Ako, ilang beses ko po yan nararanasan na parang, sabi ko, Lord, ang layo-layo mo, parang hindi ko nararamdaman ngayon na nangungusap ka sa akin. Hindi ko ngayon nararamdaman na katabi kita, na nakakausap kita face to face. Sabi ko, Lord, namimiss ko po yun. Yung mga panahon na yan, kasi may mga panahon na parang sabi ko, parang hindi ko naririnig si Lord. Sabi ko, Lord, my heart issues. So, pangalawa, hello, nandito pa po tayo. Amen. Malapit na po. Sa pangalawa, hindi na po ito masyadong mahaba. Medyo inano ko lang po yung repentance kasi isa po yan sa malaking paghahanda. Maliban po sa araw-araw natin ng prayer for revival, yung repentance natin sa Panginoon. True repentance. Pangalawa,
magpatuwid sa mga lingkod ng Diyos. Okay. Magpatuwid po para ma-prepare po natin ang pagbisita ng Panginoon. Mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Magpatuwid po tayo sa mga lingkod ng Diyos. Hindi ko na po mabasa kasi yung oras natin very limited. Pero kapag may time po kayo, ay buksan po muna natin sa Lucas chapter 3 verse 10. So may time po kayo, pwede nyo pong ulit-ulitin na basahin. Pero ito lang po ang highlights ko po. Dito sa word na ito na tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? So itong mga tao na ito, marahil hindi na po ito yung mga Pariseo. Kasi alam natin, mga Pariseo mapag-imbabaw. Pero itong mga taong ito na nakarinig ng pangangaral ni John the Baptist patungkol sa pagsisisi, ay nag-response po sila. Nag-respond po sila at sabi po nila, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? May mga pinapadala po ang Diyos na mga man of God sa buhay natin. Pastor natin, mga preacher, o kaya literal dito, propeta ng Diyos. Kapag tayo po ay tinutuwid, kapag tayo po ay nagkasala o nagkamali, ano po ang ating response? Alam niyo po, wala namang masarap sa pagtutuwid eh. Tama po? Wala namang masarap kapag nirebuke tayo. Na kapag ang ating leader ay tawagin tayo. At may nagawa tayong mali. Minsan dati, kinakabahan ako eh. Sabi ko, Lord, ano uli yung ginawa kong mali? Pero sabi ko, Lord, sige. Kung may mali ako, magpapakumbaba ako. Pero, pasalamatan po natin ang mga man of God. Kahit minsan ang sakit. Kasi yung word ni Lord ay parang katulad siya ng tabak. Di ba kapag masugatan nga lang tayo, ay medyo masakit eh. Paano pa yung tabak na tumagos sa puso natin? Pero ang purpose nun, para i-correct tayo, para may ma-realize tayo. Para saliksikin kung saang area ng buhay natin may mali. Nawa, dumating ang punto sa buhay natin na kapag i-correct tayo ng mga man of God, hindi natin masasabi na mukhang ako atang pinapatamaan na. Mukhang ako atang pinaparinggan. Pero kung sakali man na parang feeling natin tayong pinaparinggan, anong response ng puso natin? Let's pray sa mga tatayo. Kasi hindi po madali ang mangaral ng salita ng Diyos. Kung may nakikita tayo na baka mali ang pangangaral nila o baka naman mali ang response lang natin, hindi tayo nagpapakorek. Pray for them. Para kapag sila po ay nangaral, buhay na buhay ang salita ng Diyos. May revival, may transformation na nakikita sa buhay natin. Bakit? Bukas ang puso natin. Ang gusto ng Panginoon na makita sa atin na sa tuwing tayo po ay tinutuwid na mga ngaral ng salita ng Diyos, ay magkaroon po tayo ng puso, a heart that trembles at His word. Yung merong paggalang sa kanyang mga salita. Na kahit bata man yan, kahit hindi man yan pastor, kahit parang tingin natin, parang bago man yan na leaders. Pero ang nais ng Panginoon, kung paano in-honor natin ang man of God, sina Bishop Albert at sina Pastora Nympha, i-honor natin ang mga tumatayo dito sa pulpito. Pero alam ko naman, ino-honor natin
ang mga nagpapagal at nangangaral ng salita ng Diyos na kahit minsan tinutuwid tayo, pero magpapasalamat tayo kasi naaayos ang buhay natin. Amen? Naku, pasensya na po, inabot na po tayo ng ano. Pero dito na po, last na po. Last na po. Para ma-prepare ang daraanan ng Panginoon for the coming revival, pangatlong M po pala, manabik sa pagbisita ng Panginoon. Lucas chapter 3, verse 15 po. Sino po sa atin araw-araw, ganito po ang puso natin na lagi po tayong nananabik at sinasabi natin na, Lord, excited po ako uli na ma-encounter ang presence po ninyo. Lord, nananabik po ako ngayon na mapuspos po uli ng banal na Espiritu Santo ninyo. Meron po kaya tayo uli na puso na ganun sa panahong ito? Katulad ng sinabi ng mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, sabi nila, nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo. So para mahanda natin ang pagbisita ng Panginoon, the baptism of the Holy Spirit, the coming revival, ang nais ni Lord makita, nananabik pa rin po ba ang kanyang mga anak para maranasan ang kanyang pagbisita? Manabik po tayo mga kapatid. Pero alam niyo po, nung mga nakarang araw, inimpress po na Lord sa akin. At isa po ito sa ipagpipray natin. Kaya hindi pa natin agad nakikita ang matinding pagbuhos ng banal na Espiritu Santo at matinding revival. Kasi wala pa, hindi pa lubusan ang matinding pananabik ng body of Christ sa pagbisita ng Panginoon. Na pinakita ni Lord sa akin in the Spirit na may mga iilan at marami pa ring mga churches na wala na ang pananabik para bisitahin sila ng Panginoon at makaranas ng revival. Kasi iba na ang naging priority sa kanilang mga puso. Pero hindi ganyan dito sa JJSF. Amen. Tayo po, alam ko po na nananabik tayo sa pagbisita ng Panginoon na muli tayo makaranas ng baptism of the Holy Spirit and fire. Na which is, ang baptism of the Holy Spirit and fire, magkokos ito sa puso natin na makaranas tayo ng matinding transformation. Kasi ang fire, nagpo-purify siya. Ang fire, naglilinis siya. Amen? Sige po. Tayo po ay tumayo ngayong gabi at tayo po ay ready po natin ang ating mga puso. Ihanda po natin ang ating puso at hayaan po natin na magministeryo po ang Panginoon. Kasi po tayong lahat ay lumapit sa Panginoon. Every day, Lord, we need your revival from the Holy Spirit.
Help us not to look ourselves na okay na po kami. Pero Panginoon, give us the grace. Give us the humble heart, Lord, to always run after you, Lord. Despite of whatever situations that we have and whatever situation of our hearts, Lord. Help us to be always honest and humble, Lord, to surrender our lives into your hands. So may this worship be our prayer, God, and may you hear us from heaven and meet us where we are, Lord. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Oh, Jesus. Sa bawat tanong ng buhay, suliraning di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na di mo ako iiwan. Jesus, aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Oh, Jesus, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ang di na nais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang
may pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga tambay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay, o ang alay ko. Baba sa iyong presensya. Ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Mga kapatid, i-apply po natin ang mensahe ngayong gabi. I-apply po natin ang salita po ng Diyos to prepare the way Spirit and fire. Magkaroon po tayo ng personal na reflection ngayong gabi. Ipanalangin po natin ang ating mga sarili. Panalangin po natin ang bawat isa. Marahil, may mga nagpipray po dito sa atin na muli tayong makaranas ng pagbisita ng banal na Espiritu Santo upang tayo po ay puspusin ng kaniyang presensya at makaranas ng personal revival. Kapatid, kinausap po ako kanina ng Panginoon at sinabi niya sa akin, anak, iparating mo sa kanila na kung sila ay nananalangin para maranasan ang pagbisita ko, mas higit akong nananabik para bisitahin sila at buhusan sila ng presensya ko. Pero may nais akong ipagawa sa kanila to prepare the way sa pagbisita ko. At ito po ang nais ipagawa ng Panginoon sa atin. Magpakumbaba po tayo. Nagsisi po tayo. Itong revival na gagawin ng Panginoon, bago natin maranasan ang revival sa body of Christ, personal muna ang gagawin ng Diyos na pagbisita sa atin. Kaya personal din po tayo na lumapit sa Panginoon. Una na dapat po natin ipag-pray, magsisi. Can you spend time para ipasiyasat kay Lord yung laman ng puso po natin? Let's be open. Maging honest po tayo. Kasi hindi po tayo i-condemn ni Lord kapag nakita niya ang mali natin. I-confess po natin sa Kanya. Marahil, ang ilan dito sa atin, nandito sa church, nagsiserve sa Panginoon, pero may mga punto sa buhay natin na nadadry na rin tayo. And we need the refreshing visitation of the Holy Spirit na muli mapuspos tayo, makaranas tayo ng personal revival. This is the time. Magpasiyasa tayo. Pakumbaba tayo. Hayaan natin na ipasearch ng
natin sa banal na Espiritu ang mga mali sa buhay natin. Sige po, manalangin po tayo. Search our hearts. Search us. Ipakita po ninyo yung mga mali sa buhay namin. Kung kami ay nagkasala laban sa inyo, nabigyan po namin ng kalungkutan ng iyong banal na Espiritu Santo. May nasaktan po kami na tao. Sinasadyaman po namin ito. Humihingi po kami ng tao. Sa mga hindi namin matutuwid na pamumuhay. May mga unrighteous decision kami minsan. Meron kami mga unrighteous thoughts na minsan pinapaitulunan namin. Sinusurrender po namin ito. Nilelay down po namin ito sa inyo. Humingi din po kami ng tawad. Kung nagmalaki kami at nagmataas. Kung hindi po namin sinasadya o sinasadya man na may pride na nakatago sa puso namin. Sinusurrender namin po ito. Patawarin niyo po. Patawarin niyo po kami kung may mga panahon na nagpapataas po. Hinina namin ang aming sarili na mas higit kaysa sa iyo. Forgive us. Kami po ay nagpapakumbaba ngayong araw sa inyong harapan ngayon. At inaalis namin ang pride sa buhay namin. Nagpapakumbaba po. Humihingi po kami ng tao. Sinusurrender namin ang aming mga sarili. Mga sarili namin, Panginoon, na pinaglalaban sa buhay. Sinusurrender namin po ito sa iyo. Take it away. Cause our heart to be always humble and contrite, Lord. Dahil yan ang puso na hinahanap ninyo at kinaluluguran ninyo. Maging mababa ang puso na nagsisisi. You resist the proud and you give grace to the humble. Ibaba niyo po kami lagi. Na wala po kami may pagmamalaki sa inyo sa lahat ng mga bagay na meron kami. Kung natanggap namin. Humingi din po kami ng tawad sa spirit of religion and hypocrisy. Kung hindi namin minsan nabantayan ang spirit of religion at pagmamataas, mapag-imbabaw na spirito. Dahil minsan hindi namin nalalakaran ang iyong mga salita. We do not walk our path. Forgive us. Kung hindi kami taga-sunod ng iyong mga salita. At naging hypocrite kami. Naging hipokrito kami. Forgive us, O God. Hindi po kami lang tawad, O God. Pagkalooban niyo po kami lagi ng puso. Puso na nagpapasama sa inyo. Iligtas niyo po kami sa spirit of religion, Lord. Iligtas niyo po kami sa hypocrite spirit, O God, sa church na ito. We want to be the doer of your word. Nais namin na taga-sunod kami ng iyong mga salita. Hinihiling po namin ang tawad, Panginoon. Dumating sa punto sa buhay namin, may mga tinutuwid kayo sa buhay namin. Pero nagre-resist po. Kung mayroong area sa buhay namin na tinuturuan niyo po kami, kinokorek niyo po kami, at marahil ginagamit niyo po
Alisin niyo po ang katigasan sa puso namin. Pagkalooban niyo po kami ng puso. A heart that trembles at your word. Na kapag narinig namin ang iyong tinig, na alam namin ikaw nagsasalita at pwede niyo pong gamitin kahit sino. Pagkalooban niyo po kami lagi ng puso na mababa, puso na nagpapaturo, puso na nagpapakorek, puso na merong takot at pag-aalam sa inyong kasalita. Na hindi na namin titingnan kung sino yung tao na ito. At titingnan namin ikaw na nagtutuwid sa amin. Lord, ipuin niyo po ang aming mga puso. Kahit kung kami sa sarili namin, hindi po namin ito magagawa. Sasablay ito. At Lord, we are praying ngayong gabi to prepare your way para bisitahin po ninyo. Patuloy niyo pong ilagay ang pananabik sa aming mga puso. Dahil gusto namin, Panginoon, ang maranasan muli ang pagbisita ninyo. Forgive us, Lord. Forgive your people. Forgive your church. Kung meron sa amin na dumating ang punto sa buhay namin, naglalawit na po ang aming mga puso. Nawala na po ang pananabik namin sa inyong maging sa amin. Devotional time ay wala na po yung magiging pananabik. Yung excited na lagi kang maranasan. Makatagpuan. Lord, ngayong gabi, i-restore niyo po muli, Panginoon, ang pananabik sa aming mga puso. I-restore niyo po muli ang kasiyahan sa aming mga puso. Na kahit anuman ang aming nararanasan, anuman ang aming sitwasyon at pinagdadaanan, hindi ito maging handa, Panginoon, para hindi namin maranasan ang pagbisita ninyo. Dahil ang puso namin ay nananabik sa pagbisita ninyo. Na maranasan namin ang personal encounter ninyo araw-araw. Ilagay niyo po ito sa puso namin, Panginoon. At revive us once again, Lord. Revive your people, God. Kami ay nananabik muli ngayong gabi at sa mga susunod pa ng mga araw na makaranas, Panginoon, ang malilig pagbisita ng iyong banal na Espiritu Santo. Gustusin mo muli kami, Lord, makaranas muli kami, Panginoon, personal revival. In the name of our Lord Jesus Christ, Lord, we prepare the way para muli niyo kami bisitahin. We prepare the way for the baptism of the Holy Spirit, for the coming revival, Lord. Yes, ang aming puso, Panginoon, ay patuloy, O God, na nag-aangat sa pagbisita ninyo. Come and fill us once again. Come and fill us once again. Mga kapatid, let us welcome and allow the visitation and the outpouring of the Holy Spirit ngayong gabi. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mapalad ang mga nauuhaw sa kaniyang katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Hindi lang po sa katuwiran ng Diyos, kundi mapalad din ang mga tao na nauuhaw sa presensya ng Diyos. Hindi lang sa katuwiran ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, sa pagbisita ng Diyos, sapagkat sila ay pupunuin. Nangangailangan ka ba ngayon ng muling pagbisita ng banal na Espiritu Santo? Sinasabi mo sa iyong sarili, Lord, punuin niyo po muli ako. Bisitahin niyo po muli ako. Nais ko muling makaranas ng fresh encounter ninyo. Makaranas muli ng personal revival. Kapatid,
desire. At gagawin ito ng Diyos. Hindi ito mahirap sa Kanya. Kung ang Kaniyang kaisa-isang anak, ibinigay niya para tayo maligtas, even sa mga panahon na hindi tayo sumusunod. Sabi ng salita ng Diyos, while we're still sinners, Christ died for us. Kahit noong mga panahon na makasalanan pa tayo, sumuway po tayo sa Panginoon. Ibinigay na po ng Panginoong Diyos Ama ang Kaniyang bugtong na anak na si Jesus Christ. What more pa kaya ngayon na tayo ay sumusunod sa Panginoon at naghahangad sa Kanya? Mas higit na ipapakilala ng Panginoon ang Kanyang sarili. I-reveal ni Lord ang Kanyang sarili sa mga nagnanais sa Kanya. Itaas po natin ang ating mga kamay at hayaan po natin na maranasan po natin ang paghipo at pagbisita ng banal na Espiritu Santo, na kahit nandyan po tayo sa upuan, the Holy Spirit will visit us. The fire of revival will come to us. According to your faith, ayon sa paghahangad mo, matatanggap mo ito. Hangarin mo. Dahil tayo po ay nagpakumbaba na nagsisi, na prepare na natin ang daanan ng Panginoon, na isettle na natin yung mga issues sa buhay natin at nanabik tayo. Now is the time na hayaan po natin na bisitahin po tayo ng banal na Espiritu Santo. Mag-overflow ang presence ng Panginoon. Huwag kang aalis sa lugar na ito hanggat hindi mo maranasan ang pagpuspos ng banal na Espiritu Santo. Magsimula na po tayo ngayong gabi na hangarin ang pagbisita ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my heart, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall in us, Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see
God, let your spirit come in power, change my life, that I believe for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Holy Spirit, come in power, change my life, that I believe for you, my Lord. So I yearn for you, I long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I believe for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Oh, fall on us, Lord. Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for the infilling of your Spirit once again. Salamat sa pagbisita po ninyo. Holy Spirit. Holy Spirit. I just sense gusto pa ng Holy Spirit na mag-work sa puso natin. The Holy Spirit wants to have a fellowship once again ngayong gabi. When was the last time nakipag-fellowship ka ng matindi sa banal na Espiritu? Sobrang nai-enjoy ka. Talking like your best friend. At ito ang nais ng banal na Espiritu. Do not miss this moment to enjoy fellowship with the Holy Spirit. I just sense na marahil we are in a prayer and fasting. Last na po tayo sa prayer and fasting. Pero isa ito sa pinagpipray natin. Na ma-refresh uli tayo. Ma-revive. Makaranas na pagbisita ng banal na Espiritu Santo. Ngayong gabi, ipagkakaloob ito ng Panginoon. Holy Spirit, the Lord wants to speak to us.
us be still. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall